Dumating na nga ang araw na nakapunta ng auction si Scarlett. Nakapasok na siya sa mansion kung saan gaganapin ang auction. Naghihintay lamang ang ibang royal guards at si Leo sa labas ng mansion, habang si Scarlett ay patuloy sa pag-obserba sa loob hanggang sa nagsimula na ang auction. Una ay isang one-winged avian. Habang nanonood si Scarlett, dumating si Julius sa tabi niya. Gusto nitong magsabi siya na forever loyal ang prinsesa sa kanya. Ang prinsesa naman, sumang-ayon na lamang, total naman daw magiging hari rin siya sa hinahanap. Busy pa rin sa pag-o-auction ang mga tao, habang sila ay maglalapag ng isang interesadong palabas para sa lahat. Samantala, si Nanaka ay iniintay ang plano na maging successful. Kasama niya ang iba pang mga slaves. Sa pagsimula ng musika, isa-isang pinatulog ni Scarlett ang mga nakabantay gamit ang kanyang malakas na kamao sa mga mukha nila. Hanggang sa makarating na siya kung nasan ang pinakamamahal niyang sandbag, si Godwin. Sinubukan na umatake ng anak ni Godwin pero napahinto lang iyon ni Julius. Natakot sila na nandoon ang prinsipe. Pero ginaslight ang mga sarili na impostor lang siya. Pinalabas nila bigla si Donovan, ang beast sa last episode, pero agad rin siyang napatumba ni Sigurd. Hinarangan sila ng kasamahan ni Godwin at gusto silang patakasin ni Sigurd pero sumama ang prinsesa sa laban. Patuloy ang paglaban nila hanggang sa na-knockout na niya lahat. Nang makita yon ng kuya niya, halos mag-throw up na. Si Sigurd nakikipaglaban pa rin sa lycanthrope. Si Leo naman ginamit ang kapangyarihan at natagpuan si Godwin na tumatakas. Sinundan nila ito hanggang si Scarlett na lang ang humabol dito. Acceleration 3 burst. Makakatakas na sana sila kaso pinigilan ni Scarlett ng isang kamay ang buntot ng dragon. Dahil doon, na-fall in love sa kanya ang leader ng Red Ski Dragon. Sinuntok lang siya ni Scarlett. Pero mas lalo lang siya na-fall in love. Prinsipe rin pala siya ng kabilang kingdom. Target niya rin si Godwin na di lang pinayagan ni Scarlett na matuloy kaya siya tinuhod ng ilang beses sa ulo ng prinsesa. Natakot si Godwin dito at ni-reveal na plano lang lahat ng yon ni Terenetsa, ang prinsesang nang-agaw sa dapat papakasalan ng prinsipe ng ating bida na prinsesa. Pero hindi ito naniwala sa kanya. At sinimulan ng suntukin si Godwin. Isang suntok para sa mga naloko niya, sunod para sa mga slaves na kinuha nila. Ang sunod na 2 suntok ay para kay Nanaka na nahirapan sa pamamahala ni Godwin. At sa mga panghuling pagsapak para sa kanya lang yon. Gusto niya lang. Nag-courtesy pa siya after. Nawalan siya ng lakas kaya siya napaupo at biglang naging itim ang kanyang buhok sa sobrang paggamit ng kanyang lakas. Pinuntahan siya ng iba para ma-check kung ayos siya. Pero di nila napansin na buhay pa pala si Godwin at may hawak na baril. Agad na tinakpan ni Prince Julius si Scarlett dahilan ba't siya nabaril. Nagalit ang babae at sinapak si Godwin. Pero walang epekto yon dahil sa necklace. Tinanggal niya yon, sinapak uli si Godwin at sinipa hanggang sa kabilang mundo. Sa lahat ng revenge na yon, buhay pa pala ang prinsipe. Immortal ang gag. Sumunod na araw, naging famous na naman si Scarlett sa buong bayan. Pati ba naman ang favorite pet niya ay kinahumalingan. Mali naman hula nila, ayan. Dragon. Sa kulungan naman kung nasan si Godwin, pumunta si Terenetsa, at na-hypnotize ang lahat ng naroon. Pati si Godwin, nakumbinsi niyang inumin ang lason. Kapagwan, nalaman nila Prince Julius ang nangyari at nag-imbestiga tungkol sa Palmian Fate. Marami nang nag-worship dito. Nagplano na rin sila para sa paghahanda ng ceremony ni Lady Diane. Ilang araw makalipas, bumisita ang 2 kaibigan ni Scarlett at nagkwentuhan lang sila. Hanggang sa pumunta si Prince Julius sa tea party nila para hiramin si Scarlett. Minasan hidoy desu wa. Wala pa rin silang leads kay Terenetsa kahit na tinanong pa ang pangalawang prinsipe. Hindi pa rin bumabalik ang puting buhok ni Scarlett kaya naman gusto ni Julius na mag-ingat siya dahil mahalaga siya ng buong kaharian. Pati rin si Scarlett, ayaw niyang gawing shield ang prinsipe sa mga risky na bagay. Kapagkuan, mukha yatang nag-confess ang prinsipe sa kanya hanggang sa tawagin siyang laruan nito. Wrong move ka, Prince Julius. Dumating na ang araw kung kailan sila pumunta sa lugar kung nasan si Diane at ang Palmian Fate. Pero hinarangan sila ng isa sa mga sumusunod sa Palmian Fate. Ang mga sinasabi niya ni record ni Prince Julius. Habang si Scarlett naman, binuksan ang gate ng kamay niya lang ang gamit.
Sinubukan siyang atakihin ng tagasunod. Nanghiram muna siya ng spear at nabalik niya ang atake ng kalaban. Pero walang galos dahil sa mahika ng kwintas. Ayon, nasapak tuloy siya at lumipad na parang flying pig. Kapagkuan, binati sila ng mga sundalo. May isang soldier na nakapansin sa ganda ni Scarlett pero pinigilan ni Julius na makalapit ito sa prinsesa. Siya si Dios, isang makulit na sundalo. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at nag-confess kaso hinarangan siya ni Julius at sinabing wag i-flirt ang prinsesa. Uy, selos yarn. Ayaw sana niyang mag-back out kaso nagalit na ang mga kasamahan ni Dios at hinatak palayo. Dumiretso sila kung nasan si Lady Diane at bata pa lang pala to siya ay isang goddess na niligtas ang kaharian ng Palistan sa mga halimaw. Kailangan mamentana ang 4 na pilyar na tinayo sa 4 na village at sa bawat ilang dekada, nagkakaroon ng babaeng may kapangyarihan ng goddess. At tawag sa kanya ay Lady Diane. Pero ang kapangyarihan niya na yon ay nawala kaya kailangan niya mag-inda. Nang gabing iyon, nagkwento si Scarlett sa mga pangyayari na naranasan niya kay Lady Diane hanggang sa sinabi ng isang katulong na kailangan ng matulog. Paalis na si Scarlett nang saglit nagkwento ang bata na ang pangalan niya talaga ay Sanya, hindi Diane. Bumati sa kanya si Scarlett at tinawag siyang ni Sanya, saka umalis. Sunod na araw, nagsimula na ang parade. Nagkakatuwaan ang lahat hanggang sa magkaroon ng malakas na dagundong malapit sa isang simbahan. Pumunta roon si Scarlett at hiniram niya muna sa estatwa ang magandang sandata.